Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa ating paghimay ng isang kaso mula sa Korte Suprema. Ang tatalakayin natin ngayon, GR number 225339, People of the Philippines versus XXX. At gaya ng dati, diretso tayo sa mismang desisyon ng Korte. Oo, at mahalaga itong kasong to kasi ang involved dito ay magkamag-anak. Ang akusado tiyuhin nung biktima na menor de edad pa noong panahon na sinasabing nangyari yung krimen. Tama. So ang mission natin ngayon ay busisiin talaga to. Ano ba yung mga alegasyon? Paano tinimbang ng Korte, mula RTC hanggang Korte Suprema, yung mga ebidensya? At ano yung mga legal na prinsipyo na naging basehan ng penal na hator? Kasi maraming nuances tong kasong to. Sige, simulan na natin. Ang akusado nga, si XXX, siya ay kinasuhan ng qualified rape. Yes, qualified rape dahil sa relasyon niya sa biktima at dahil menor de edad ito. Ang biktima, pamangkin niya, si AAA, 16 anyos lang noon. Ang petsa ng insidente, madaling araw ng January 13, 2004. At ang lugar? Sa bahay mismo nila. Bale, natutulog daw noon si AAA kasama yung mga kapatid niya. Ang legal na basehan dito, Article 266A ng Revised Penal Code, tapos inamyandahan pa yan ng Republic Act 8353, yung Anti-Rape Law of 1997. At kasama rin dyan yung RA 7610, yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mas mabigat ang parusa kapag bata ang biktima. Okay, so ano ba yung naging salaysay ni AAA sa korte? Paano niya ikinuwento yung pangyayari? Ayon sa record, sinabi ni AAA na nagising na lang daw siya kasi may naramdaman siyang nakapatong sa kanya. Tapos parang hinuhubaran na raw siya. At ang masakit pa, naramdaman niya na may ari ng lalaki na nasa loob na ng ari niya. Grabe. Oo, may description pa nga siyang push and pull movement. Sinubukan daw niyang pumalag, itulak, pero pinipigilan daw yung mga kamay niya. Gaano katagal daw nangyari? Mga 2 minuto raw, sabi niya. Nung nakawala siya, nakatulak niya yung tao. Pero hindi pa doon natapos. May kasunod pa. Meron, nagbanta pa raw yung tao na huwag siyang magsusumbong, kundi papatayin daw yung mga magulang niya. Nakakatakot yung para sa isang bata. Pero paano niya nakilala kung sino yung gumawa? Madilim daw, di ba? Dito crucial yung testimony niya. Hindi niya raw nakita yung muka pero narinig at nakilala niya yung boses. Boses. Kaninong boses daw? Boses daw mismo nung tiyuhin niya, yung akusado na si XX. Okay, malino yung kwento ni AAA. Pero syempre, kailangan ng corroborating evidence, di ba? May mga sumuporta ba sa testimonya niya? Meron. Una, yung nanay niya, si BBB, tumestigo siya na nung umaga ngang yon, napansin niya si XXX malapit sa higaan ng mga anak niya. Anong napansin niya? Pawis na pawis daw si XXX, which is odd kasi sabi niya malamig naman daw yung panahon nung umagang yon. Nagtaka raw siya bakit pawisan si XXX. Interesting detail yan. Ano pa? Pangalawa, at ito, napakahalaga, yung medical findings. May medical certificate galing kay Dr. Marie Ann Ngahwa. Anong sabi sa medical certificate? Nagpakita ng physical evidence. May nakitang mga punit sa hymen ni AAA. Ang description, hymenal lacerations at 3, 6, and 9 o'clock positions. At ang finding, fresh daw yung mga punit na to. So, tumutugma sa sinasabi niyang may penetration na nangyari? Oo, malakas na indikasyon yun. Sabi ng doktor, consistent daw yun sa penile penetration. Okay. Sa kabilang banda, ano naman ang depensa ni XXX? Anong version niya ng pangyayari? Well, as expected, itinanggi niya lahat. Denial. Ang kwento niya, ibang-iba. Ano daw ang ginawa niya nung madaling araw na yon? Sabi niya, ginising lang daw niya si AA. Bakit daw? Kasi yung binti ni AA nakadagan daw sa isa niyang kapatid na natutulog tapos umiiyak daw yung kapatid. Yun lang daw. Yun lang, walang iba. Yun lang daw. At ang alegasyon pa niya, kaya lang daw siya kinaso, gawa-gawa lang daw yung kaso. Gawa-gawa. Bakit daw? Ano ang motibo? May away daw sila sa pamilya. Tungkol daw sa isang taniman ng mais.
Parang ganti lang daw sa kanya yung kaso. Away sa gupa. Karaniwang linya rin yan ng depensa minsan. May iba pa bang tumestigo para sa kanya? Meron, yung kapatid niyang si DCC. Tumestigo siya tungkol doon sa circumstances ng pag-aresto kay XX sa barangay hall. Pero parang hindi naman yun direktang sumasalungat sa mismong akusasyon ng panggagahasa, no? Tama. So, naglaban ngayon yung testimonya ni AA, suportado ng nanay niya, at ng medical findings, versus sa denial ni XXX at yung aligasyon niyang away sa pamilya. Paano ito tinimbang ng Regional Trial Court o RTC? Malinaw ang naging hatol ng RTC. Guilty beyond reasonable doubt si XXX. Guilty. At ano ang naging sentensya? Reclusion perpetua. Yun ang parusa para sa qualified rape. Bali, pagkakakulong ito ng 20 years and 1 day hanggang 40 years. Pero under the law, usually it means mga 30 years actual time served, minsan aabot ng 40 depende sa circumstances and credits. Bukod sa kulong, may pinabayaran din sa kanya. Oo, yung mga danyos. Civil indemnity, 75,000 pesos. Moral damages, para sa emotional and mental suffering ni AAA, 75,000 pesos din. At exemplary damages, 30,000 pesos. Ito yung parang pambayad para magsilbing halimbawa at hindi tularan. So, mas pinaniwalaan talaga ng RTC yung kwento ng biktima? Oo, binigyan ng buong credibility ng RTC yung testimonya ni AAA. Sabi ng korte, detalyado, prangko at consistent daw. Pero syempre, hindi tumigil dun si XX. Nag-apela siya, di ba? Saan umakyat yung kaso? Tama. Umakyat sa Court of Appeals or CA. Dito, muling sinuri yung mga ebidensya at argumento ng magkabilang panig. At ano naging desisyon ng CA? May nabago ba? Sa esensya, wala. Pinagtibay ng CA ang hatol ng RTC. Guilty pa rin si XX. Same sentence, reclusion perpetua. Pinagtibay din nila yung mga danyos. Oo, pero may mahalagang clarification at modification sila. Una, nilinaw nila na yung reclusion perpetua na ipinataw kay XX ay without eligibility for parole. Yan, importante. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng lumaya ng mas maaga kahit pa magpakita ng good behavior. Buong sentensya talaga. Tama. Usually kasi, may possibility ng parole sa reclusion perpetua after serving a certain period. Pero dito, dahil sa kabigatan ng krimen at pagiging qualified rape, in-specify ng CA na hindi siya eligible for parole. Okay. Ano pa yung modification? Yung sa danyos, pinatawan nila ng 6% na interest kada taon yung kabuang halaga ng danyos, P75K plus P75K plus 30K is equals to 180K. Simula sa petsa kung kailan naging final and executory yung desisyon hanggang sa mabayaran ito ng buo. So, lumalaki pa yung babayaran niya habang tumatagal. Ano naman yung mga argumento ng depensa na ibinasura ng CA? Nabanggit mo kanina yung leading questions, inconsistencies. Oo, tiningnan yan ng CA. Yung issue ng leading questions daw nung nag-testify si AA. Sabi ng CA, hindi naman daw lahat ng leading questions ay bawal, lalo na sa preliminary matters o kung bata o mahina ang testigo. At kahit tanggalin pa daw yung mga sagot sa leading questions, sapat pa rin yung ibang testimonya niya. Paano naman yung sinasabing inconsistencies? Sabi ng CA, yung mga tinutukoy na inconsistencies ay maliliit na bagay lang daw, trivial, ika nga. Hindi raw nito naapektuhan yung mismong core ng testimonya niya na siya ay ginahasa ng tiyuhin niya. Normal lang daw na magkaroon ng minor inconsistencies lalo na kung matagal na yung pangyayari. At yung sinasabi nilang imposible daw mangyari kasi may ibang tao sa kwarto, yung mga kapatid ni AA? Yun din, binayiwala ng CA. Sabi nila, ang pagnanasa o lost ay hindi namimili ng lugar o oras. Hindi raw imposibleng magawa ang krimen kahit may ibang tao sa paligid, lalo na kung natutulog sila at madilim. Marami na raw kasong ganito na napatunayan. Malinaw. So, dalawang korte na RTC at CA ang nagsabing guilty si XX, pero hindi pa rin sumuko. Amabot pa sa Korte Suprema. Oo, ito na yung huling yugto, final appeal sa Supreme Court. At ano ang naging hatol ng pinakamataas na hukuman?
Same pa rin. Yes. Pinagtibay din ng Korte Suprema ang conviction ni XXX. Affirm with modification, ika nga. Okay, bakit nila pinagtibay? Ano yung mga pinakamatibay na puntos na nakita nila para sabihing tama yung hatol ng RTC at CA? Unang-una, at ito ang pinakapaulit-ulit na binabanggit sa desisyon, yung kredibilidad ng testimonya ni AAA. Consistent finding niyan mula RTC hanggang SC. Anong sinabi ng Supreme Court tungkol sa testimonya niya? Sinabi nila na yung salaysay ni 3AI ay categorical, consistent, and unwavering. Detalyado daw, hindi nagbago sa mga essential points at higit sa lahat sinusuportahan ng medical evidence. Yung findings ni Dr. Niang Hua, napaka-importante nun. Idinagdag pa ng Korte Suprema yung doctrine na kapag rape case, ang testimonya ang biktima, basta't credible at consistent, ay sapat na para sa conviction. Hindi raw kapanipaniwala na ang isang dalagita, 16 years old, ay mag-iimbento ng ganito kabigat na kasinungaling na sisira hindi lang sa puri niya kundi pati sa buhay ng kamag-anak niya. Paano yung denial ni XX? Yung alibi niya tungkol sa paggising lang kay 3A at yung away sa misan? Dito na naman pumapasok yung isang tagal ng prinsipyo sa bakas. Denial is inherently a weak defense. Mas lalong itong humihina kapag ito ay nilalaban sa isang positibo at detalyadong testimonya ng biktima na suportado pa ng ibang ebidensya tulad ng medical findings at yung testimonya ng nanay. Hindi raw sapat yung simpleng pagtanggi lang. Makes sense. Ano pa yung ibang rason ng Korte Suprema? Pangalawa, tinignan nila kung yung mga elemento ba ng krimen na qualified rape under Article 266-A1, 1A ay napatunayan. At ano yung mga elementong yun? Basically, kailangan mapatunayan na 1. May carnal knowledge or sexual intercourse at 2. Ginamit ito ng puwersa, pananakot o intimidasyon o kaya naman ay 3. Ginawa ito sa biktima na walang malay o anuman. Dito sa kaso, napatunayan daw yung carnal knowledge based sa testimonya ni AAA at sa medical findings. At napatunayan din yung use of force, pagpigil sa kamay, and intimidation, yung pagbabanta. So, kumpleto yung elemento ng krimen base sa ebidensya. Oo. At pangatlo, muling binigyang diin ng Korte Suprema yung respeto na binibigay sa factual findings ng trial court. Yung sinabi mo kanina, na sila yung nakita mismo sa mga testigo. Exactly. Sabi ng Korte Suprema, ang trial judge ay nasa best position para i-assess ang credibility ng mga testigo. Kasi nakikita nila yung kilos, naririnig nila yung tono ng boses, yung demeanor habang nagsasalita. Kaya kapag ang factual findings ng RTC ay sinang-ayunan pa ng Court of Appeals, mas lalong binibigyan ito ng bigat at respeto ng Korte Suprema. Bihira nila itong baguhin unless may malinaw na pagkakamali o misappreciation of facts na wala naman daw silang nakita sa kasong ito. Malinaw na malinaw. So final verdict, guilty. Pero may modification daw sa hatol. Ano yung binago ng Korte Suprema? Ang binago nila ay yung halaga ng danyos. Yung parusa, reclusion perpetua without eligibility for parole, kinonfirma nila. Pero yung damages, tinaasan nila. Tinasan, magkano na? Base sa kasong People versus Jugeta na nag-set ng current standards para sa danyos sa mga ganitong kaso, itinaas nila ang civil indemnity, moral damages at exemplary damages sa tig 100,000 pesos bawat isa. Wow, laki ng tinaas. So from 75K, 75K, 30,000 pesos, naging 100K, 100K, 100K na lahat. Oo, bale 300,000 na lahat, plus yung 6% interest per annum mula sa finality ng desisyon hanggang mabayaran ng buo. Mas malaki na yung pananagutan sibil ni XXX. Okay. So, buod ng lahat. Guilty si XXX sa qualified rape, sentensyadong reclusion perpetua na walang parole at pinagbabayad na 100,000 pesos civil indemnity, 100,000 pesos moral damages at 100,000 pesos exemplary damages. With interest. Tama ba? Tama. Yan ang naging pinal na desisyon ng Korte Suprema.
Grabe, kitang-kita talaga natin dito kung paano nanaig yung kredibilidad ng testimonya ng isang batang biktima, lalo na nung sinuportahan pa ito ng medical evidence, kahit pa itinanggi ng akusado at may mga sinasabing alitan sa pamilya. Talagang pinapakita nito yung bigat na binibigay ng ating mga korte sa salaysay ng mga biktima ng abuso, lalo na kapag mga bata, at kung gaano kahalaga ang bawat piraso ng ebidensya sa pagbuo ng isang conviction. Isang mahalagang kaso talaga ito na nagpapakita ng proseso at prinsipyo ng ating hustisya. At bilang pangwakas na tanong para sa iyo na nakikinig, ano kayang mas malalim na ipinapahayag ng desisyong ito tungkol sa pagkilala at pagtitiwala ng ating legal sistema sa mga batang nagsasalita laban sa pang-aabuso? Lalo na kapag ang krimen ay nangyari sa loob mismo ng ahanan na dapat sana'y ligtas na lugar at ang gumawa ay isang kapamilya pa. Paano kaya ito dapat makaimpluwensya sa ating pag-unawa bilang isang lipunan sa mga sensitibong issue ng child abuse at incest at sa kung paano natin dapat suportahan ang mga biktima? Magandang pag-isipan ito. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Hanggang sa susunod nating paghimay.